Tawa muna bago bakuna. Pero kita-kita ang mata niya, na-shock siya eh. Parang sabi niya, bakit? So yung comment niya, medyo malaki po pala ang monthly rent nyo, masyado pong mabigat. You might want to consider mag-check ng new house sa kalapit na county kasi for sure, if ma-approve po kayo ng help to buy scheme, less than 1K lang maging monthly mortgage. Talaga kinoconsider na namin na maghanap ng bahay. Naman. Kasi sobrang laki, I mean, ang layo nung difference, diba, ng rent. 1,875 yung rent. And then, you mentioned nga po, nung nag-comment ni Miss Nicole, na kapag outside Limerick, pwedeng makakuha ng mga less than 1K. Ang ganda na ng mga puno ngayon, may mga dahon-dahon. Wow, so cute. Nasa sunny hat. Yeah. Bahay na kami, naiyak si Leo. Oh, sakit. Sakit siguro, no? Zero visibility. Hindi ba kita? It's not. Dali. Pati panggitin. Pen. Wait. Anong pen? Leona. Ayan. Tawa-tawa bago bakuna. Tawa muna bago bakuna. Tawa muna. Oh, bago to? Bago ka? This is new for you. Yun na yung surroundings. Hello. Leon. Dali. Hoy. Tawag ka ni mama. Ayaw. Saka na. One eternity later. So hello guys. Today is bakuna. Grabe usap. Yeah, today is bakuna day pero tapos na kami. Galing kaming clinic kanina na bakunahan si baby. Actually second time niya na yun, no? Kasi ang schedule niya kasi ng 2 months 3 shots and 1 oral, pero hindi available yung Menb nung time na yon. Last 2 weeks yun, no? 2 weeks ago yun. So pinabalik kami ngayon after 2 weeks para ma-shot siya nung Menb na vaccine. Pero yun, okay naman. Umiyak siya. Pero hindi naman gano'ng kagrabe. Tumahimik din siya. Pero kita-kita ang mata niya, na-shock siya eh. Parang sabi niya, bakit? Yun yung schedule. Pakita ko sa inyo yung schedule nila dito ng every 2 months naka-schedule ng vaccine, tapos nakalagay na doon kung anong ituturok, tapos kung ilang shots, ganyan. So yun, may pag-usapan natin yung vaccine. Nandito kami ngayon sa Asian store. Bibili lang kami ng pancit, mga ingredients para sa pagkain. Ito siya. Maliit lang siya. Nakita ka? Yun ang itsura ni baby after bakuna. Ano? Ayan, oh, parang hindi binakunaan. Pero ano namin siya, bigyan namin siya ng paracetamol or Calpol. Mamaya pagbalik namin, sunduin lang namin si Ate Penpen doon sa school kasi magwawan na. Ayun, yun yung schedule. Tapos nung unang vaccine ni baby, kinagabihan nagkalagnat siya, so which is normal naman daw. Bigyan lang daw ulit ng Calpol. Tas yung Calpol 2.5 lang yung dosage. 2.5 ml. Ayun, tapos na. Tapos yung next schedule niya sa June na kasi pagdating niya ng 4 months saka siya babakunahan ulit. Yun lang basically. Ito yung yun yung mga product dito sa Asian store. Dito lang yung pansit eh. Napang kita. Ayun guys, interviewin natin siya after ng bakuna. So ano naramdaman mo after bakuna? Ha? What? Ano?
Ano pong nararamdaman nyo after bakuna? Ba't date na ano? Ha? Ano pong nararamdaman nyo after bakuna? Masakit ba? Masaya ka ba? O wala lang? Wala lang? Na ano siya? Stop mo. So yun guys, antay muna natin si Mama Hari pang nagbabayad siya. Nandito lang kami sa labas. Ayun. So another sunny day na naman. Buong linggo ngayon maganda yung panahon, kaya yun laging lumalabas si Mama Hari sa si baby. Saka kailangan ni Mama Hari maglahad-lahad para matagtag siya. Ganun nga. Para may exercise din siya. Sino? Ikaw. Tapos Mahal na lang siya pa 25. 25 naman talaga yun. 25 ba talaga? 2 kilo. 2 kilo yun, di ba? 2 pounds. 2 pounds. Umiyak si baby eh. Tapos yun. Ano na, malayo-layo yung lalakarin ngayon papunta kay Napen. Ay, pagkalap tayo, natama ka kape. Hindi, bili mo tayong kape. Hindi, magkakape ka? Hindi, yung ano, iced coffee. Yee! Tapos Ako na. sunduin na si baby. Sunduin na si ate. Masyado maliwanag. Kaya alam ko na. Ano, ang daming tao sa labas. Kahit weekday, ang daming tao sa labas. Ayun. Starbucks na lang. Hindi, order na tayo sa Carlton. Hanap ko na tayo. Sige. Paupo pala. Sabihin natin kasi. Dito sa ano pare? Yung sabay parang tayo. Kaya lang may mga nasigarilyo din. Kaya nga eh. Hirap maghanap ng upuan ngayon. Punong-puno. Yun, hanap muna tayo ng... Oo. Nauwi sa Starbucks. Ayoko. Hanap tayo ng pwesto para mapag-usapan natin yung nag-comment. Ito na lang sa Starbucks. Dito tayo sa labas. Ayan, dito muna tayo sa Starbucks. Naka-order na kami. Ano sa'yo, Mama? Americano. Yan, sa akin ice latte. Saan to? Ayun, guys, Starbucks na naman kami pero iba naman yung settings. Al fresco. Baka mo. Ang dami kasi ang daming tao sa mga local shops dito. Local coffee shops. So, yun yung gusto namin. Yung karamihan kasi may mga nagsisigarilyo, no? Oo. Pag nasa labas or al fresco, may mga nagyoyosi. Kaya Umiwas din kami. dito na lang muna kami. Sa Starbucks walang tao pa. So yun, mabilis lang tayo kasi susundin namin si Pen maya-maya. Malate na naman tayo. Ayan, ikaw na kayo magbasa, Ma. Ayan, shoutout mo si Nicole. Eto, maganda kasi yung question niya. Related pa rin dun sa previous topic namin about renting. So yung comment niya, medyo malaki po pala ang monthly rent nyo, masyado pong mabigat. You might want to consider mag-check ng new house sa kalapit na county kasi for sure, if ma-approve po kayo ng help to buy scheme, less than 1K lang maging monthly mortgage. Pwede pa po kayo kumuha ng sasakyan. Sobrang afford nyo na po bumili din. Sayang lang po kasi panahon if di pa kayo mag-avail ng new house. Karamihan po kasi dito 30 years to pay ang bahay. Depende pa po yun sa age nyo. Suggestion lang po. Pero if comfortable naman po talaga kayo dyan sa house, edi good po. Ayun. Thank you po sa comment. Yan. Oo, maganda nga yung comment actually. And valid point talaga siya. Valid to consider. Valid to consider. Actually, kinoconsider talaga namin din na mag-check ng mga new house. Kaso hindi pa namin tinitignan masyado yung mga options na outside Limerick. Ang tinitignan muna po namin sa ngayon is outside city center ng Limerick. Pero within Limerick pa din. Ang medyo mahirap, pag inisip po kasi namin na maglilipat ulit, tapos maglilipat ng school, maglilipat ng
GP, nung doktor, and then mapapalayo sa work, yun yung medyo, ayun, nahihirapan kami. Ayun yung mga dapat i-consider. Yun yung medyo concern namin. And sa ano po, hindi po kasi kami nagda-drive pa. Yun, mag-aaral pa medyo marunong ako mag-drive, pero hindi ako praktisado mag-drive. And si Papa Marquis wala talagang experience sa driving pa. So, kaya medyo yun, hindi namin talaga priority for now magkakotse. Pero, as mentioned po, valid talaga yung comment na yun. Kasi, nag-check kami talaga dito, very limited sa Limerick yung mga housing, yung mga new houses dito. Kaya, mahirap mag-avail ng help to buy scheme. Pero, on the lookout kami, tinitingnan naman namin baka may mag-open na mga new houses. So, yun, baka makachamba. Pero, yun, kapag wala talaga kaming makita na available na new house dito na affordable or second hand na affordable, i-consider po namin na tumingin outside Limerick. Kasi agree din po kami talaga na alam mo yun, hindi naman tayo bumabata as patanda na talaga tayo, ilang taon na tayo, so maganda talaga na maka-purchase na makapagpundar na ng bahay kasi very layo talaga din po ng difference, 'di ba, ng bayad sa rent sa kung magpa-purchase tayo, no? Oo, yun. Ayun, tapos kung nagre-rent ka nga, 'di ba, parang sunk cost talaga siya. So maganda na kino-consider mo na talaga na mag-mortgage. Kaso yun, ano pa din, isa pa din dapat malaking consideration yung pera, no? Pang-down payment. So yun, nag-iipon naman kami pero ayun, hinay-hinay lang. Pero yun, talagang kino-consider na namin na maghanap ng bahay. Nama? Kasi sobrang laki, I mean, ang layo nung difference, diba, ng rent. 1,875 yung rent. And then, you mentioned nga po, nung nag-comment ni Miss Nicole, na kapag outside Limerick, pwedeng makakuha ng mga less than 1K na mortgage. Dito nga din kahit within Limerick, yung mga nakikita ko ng mga mortgage, parang pwede ka makuha ng 1,200, 1,300, which is, di ba, sayang yung 500 euro na difference sa binabayad namin na rent. Very, kasi ibang-iba din. I mean, siguro para lang to give context lang doon sa mga wala dito sa Ireland o nasa Pinas, di ba? Ang layo talaga ng nung difference ng situation dito sa Ireland in terms of housing. Kasi nga may housing crisis tayo compared po sa Philippines na sobrang dami nating supply. Like dun sa atin, 'di ba, pamurahan na nga ng mga property. Oo, sobrang daming properties sa atin na available. Like kunyari yung sa atin, yung mga pinaparent, 'di ba, namin sa Airbnb. Halos pamigay mo na yung mga presyo. Dito naman sa Ireland, hindi talaga, sobrang limited ng supply and sobrang taas ng demand. Kaya talagang mahal ang rent, mahal ang purchase kung bibili ka ng bahay. So sobrang layo talaga kasi may mga nababasa akong comment na or comment or yung mga nagba-vlog na mas favor pa rin sila sa pagre-rent. Kasi at least hindi daw nakatay yung pera mo, yung mga ganon. Siguro sa ganong situation, siguro kasi mas mura yung rent nila compared sa kung bibili. Dito kasi baliktad nga. Like sa Pinas, di ba? Mas mura yung rent normally kaysa bibili. Dito, mas mahal yung rent namin compared kung bibili kami. Kaya talagang karamihan ng mga tao dito sa Ireland talagang pinupush na mag-purchase ng bahay. Ayun. May nakausap nga ako na magulang nung kaklase ni Penpen kasi nakasabay ko siya, tapos nagulat ako na pala sila, palipat na sila ng bahay. Local to, tapos sabi niya, parang yun nga, nasasayangan siya sa pagrerenta. So, pero 8 years sila, di ba? Oo, ang tagal din nila. 8 years sila nagre-rent, di ba? So ngayon lang sila, local pa sila, so ngayon lang talaga sila nakabili ng bahay. So yun, happy for them na, pero yung nakuha nilang bahay second hand, I mean, wala siyang help to buy. Tapos malapit lang din sa school. Yun din yung ini-aim namin kasi gusto namin, ayun, nasanay na dito. Parang ang hirap na naman magsimula sa ibang lugar. Isa din yun sa malaking consideration. Pero nasa consideration pa rin naman siya kung wala lang talaga. Kasi yun, kailangan mo ding isipin yung masisave mo in the future. Oo. Kung wala talaga kaming makita
may time pa naman, I mean, hindi pa naman kami gano'n nagmamadali, di ba? Ayaw rin naman namin i-pressure yung sarili namin. So, kung wala talaga kaming mahanap dito sa area namin, sa Limerick City, and wala rin kami mahanap outside Limerick City, pero within Limerick, consider na rin talaga namin na ibang county. Yun, no option na talaga tayo. Ayun. Pero Kasi yung work mo din naman, yung work din naman ni Papa Mark is ano naman siya, hybrid or parang full-time remote din naman siya. So, yung work ko na lang yung medyo problema. Baka kailangan maghanap ka na. Joke lang. Ayun. Yun. Isa din consideration yung work. So, yun, ang dami mo dapat i-consider bago ka mag-desisyon talaga. 'Di ba? Tas ayun, 2.5 years pa lang din kami dito. Ngayon, kung lilipat kami na ibang county, panibagong adjustment, lalo na kay Penpen. Kasi may nakausap din kaming Pinoy dito. Lumipat sila sa malapit sa amin. Tas super lapit nila sa school. Ang nangyari, sabi ko, nagtaka ako bakit yung anak niya nasa ibang school pa din, doon sa lumang school, malayo. Sabi niya kasi parang grade 9 na yung bata. Natatakot siya na baka alam mo yun? ko na lang yung sa screen. Yun, natatakot siya baka ganun kasi palagay na sila sa school. Oo, may friends. Kaso sobrang lapit, as in talagang wala pang 5 minutes nandun ka na doon sa school ni Pen. So yun, nagtaka lang ako bakit hindi nila nilipat. Yun, sabi niya, natatakot sila doon, saka attach na rin yung bata doon sa school. So yun yung mga consideration din, no. Pero ngayon, habang bata pa si Pen, pwede naman siguro siyang makalipat pa. Pero pagkatagal-tagal, baka mas mahirap, no? Lalo na pag-attach na siya sa school. Ay, hindi, yun lang. Siguro, baka meron pa kayong mga suggestions or thoughts dito sa situation namin ngayon. Though yun nga, sabi naman namin, hindi pa naman kami nagmamadali bumili ng bahay. Hindi pa naman kami pinapaalis ng bahay. Hopefully, hindi kami paalisin ng bahay. So, yun lang kami medyo nakakaalala, no? Anytime kasi pwede kang paalisan kung nagre-rent ka. So, baka biglang ibenta yung bahay, hindi mo masabi. So, yun. Ipon-ipon muna. Tingnan natin kung ano mangyari in the future. Marami naman pwede mangyari. So, abang-abang lang din kami sa market kung meron biglang magmura, 'di ba? Ayun lang. Tara naman kasi baka malate tayo. Ngayon, saktong 1 na. Sa Carlton, sa kabila yung orange. Kita ba? Yung Carlton. Diyan dapat kami pupunta kasi daming tao. So yun guys, on the way na kami papunta kay Penpen. Pakita ko sa inyo yung view, super ganda. Lapit sa office. Yan, lapit sa office namin. Yan. Kaya yun, sabi ko kaya yun, hindi lumipat ng office. Oo, Bahay. grabe, ito yung view sa office. Yan ang view sa office, diba? Kaya parang ang hirap lumipat ng bahay kasi ito yung namin, nilalakad namin papunta, pagkahinati namin si Pen, gantong view din. Tapos yun may mga tao, nasa arawan talaga sila. Saya, no? Hindi nakalimutan natin bumili ng sunscreen ni Pen. Oo nga eh. Yan, no? May bagong building. Nag-aano sila, oh. Tapos itong bagong building ng Verizon. Bagong-bago siya as in. Kasi nung dumating kami, kinoconstruct pa lang yan. 2 years ago. Ang bilis, no? Yan. Ganda ng view. May gamit na yung Oo nga, ayan, oh. May ilaw na, oh. May gamit na yung first floor na. May residential din kaya dyan? Meron residential. 1 bedroom, 2K. 1 bedroom, 2K, mahal. Oh my gosh. Kami dyan Ngayon. Kasi, sobrang bago lang niya. Tapos, nasa city center. Talagang mahal. 1 bedroom, 2K. Patay tayo dyan. Hindi afford. Pang executive. Pang partner. May bibi, oh. Wala na.
Ang ganda na ng mga puno ngayon. May mga dahon-dahon na. Ay, tapos na talaga. Tapos na talaga ang winter, no, mama? Yeah. Our favorite season. May favorite season na tayo. Summer and spring. Ano sa akin? Summer and spring. Pero actually, lahat naman favorite namin. Oh, winter? Hindi, lahat ng, ayun, bukod sa winter. Pag ang gusto ko sa spring yung flower blooming, pero sobrang saglit lang din kasi niya. Tapos yung dito, summer naman yung init. Tsaka, no? Makakalabas ka na. Oo. Tipid sa kuryente pagdating ng summer. Bakit? Ito, hindi pala papangit yung park dito. Ayan, pakita niyo. Ayan, park na naman. Ganda, no? Pwede ka lang tumambay-tambay. Oo. Oo, pwede kang tumambay, papakain ng birds. Tapos, yun yung gusto namin sa summer. Tapos, sa autumn naman, ang lakas maka-aesthetic ng mga falling ng leaves. Color. No? Color ng falling leaves. Doon lang, nagpipictorial talaga kami doon kasi sobrang ganda niya. Pag winter, wala. Wala. Lamig. Snow lang. Gusto namin snow dito kasi saglit lang. Pero hindi din siya guarantee taon-taon. Kaya ayun, parang exciting pag nag-snow. Yun lang din yung exciting sa winter, pero parang 5 to 6 months siya. So nakakasuya, ang mahal sa kuryente, ang lamig. Kaya maligo. mas gusto ko pa rin yung 3 season. So yun, malapit na kami. See you later. Say hi, Pen. Say hi to the vlog. Nag-vlog kami. Hi, Vloggy. Yeah. Show your hat. Show your hat. Nice. It's So cute. pretty, oh. Yeah. Her classmate liked it. Yeah. You wear it properly. Wow. Wow. So cute. That's a sunny hat. Yeah. Pen, we forgot to buy you the sunscreen. Mama. I can't even see the sun. Yeah. Where is the sun? Oh, I can see it. Yeah. Silly. It's beside me. Silly. Did your classmate like your hat? Ma, the sun is beside me. Yes. Yeah. Beside you. You like it? You like it ba? Ano na? When you go to the Philippines, you'll need hat, not all the time. Walang babaan. Is it too hot No, there? it's What? not too Again? hot. Again? Is it too hot there? Where? In the Philippines? It's not too hot. It's crazy hot. It's burning hot. So I need a fan. Yeah. Yeah. You need a sunscreen too. I need a sun and summer clothes. Yeah. Yeah. Do I need to wear summer clothes? Do I have to pack out my summer clothes? You need spaghetti. And my summer clothes? Yes. And summer food? And swimsuit. In case we go to the swimming pool? And in beach. the condo? In the candle. And beach. Yeah. Or in the Jamaica swimming pool? Silly. Bahay na kami, naiyak si Leo. Oh, sakit. Sakit siguro, no? Sakit na. Oh, tawa naman siya ngayon. Tawa naman ngayon. Nakakamera kasi, no? Oo, iyak na naman siya. Sakit. Awi. Painumin natin ng gamot. Oo. Sakit daw. Sakit daw ng legs niya eh. Oo. Ilan? 2.5. 2.5. Yan, 2.5 ml. Sa gilid. Well, tapos na, naiyak pa din siya. Dede. Dede na muna. Dede. Yun, dede, bebe. Ay, yung may dede na ba? So, yun guys. Yeah. Pahinga na si baby. Bigyan namin siya ng second dose mamaya.
after 6 hours. So, ang oras ay 2:30. 2:30. So, yun. Kapag nagkasinat siya, bibigyan pa namin siya ulit. So, yun. Hanggang dito na lang muna. Please subscribe to our channel and follow us also in our Facebook, Instagram, and yun, lakas na iyak ni baby. Bye!